What's up guys? Magandang umaga sa inyong lahat. At welcome back sa ating panibagong fishing adventure. Nandito tayo ngayon sa Minayaba. So sa baba ng ano guys, ng John's Reef. So hindi kami makapunta doon sa gitna, gawa ng ito, habagat. Malakas ang habagat ngayon. Kaya dito lang tayo sa mga gilid-gilid lang na bahura. Kaya try natin dito kahit medyo mahina. So sana swertein tayo. So sige, bago tayo magsimula, bago ka pa lamang sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Mag-follow po kayo sa ating Facebook page. At kaya sa channel ni Angelito Honrubia sa kanyang Facebook account. So follow nyo rin siya. So tara, let's go! Sana makauli tayo. Grabe. Kami lang dalawa guys. So yung mga tropa nating iba busy. Kaya subukan natin ito. Let's go! Guys, let's go. Subukan natin. Nakuli tayo. Lakas ng habagat Corridas mode tayo ngayon. Kung anong pwede panain natin, panain natin. Parang ulam tayo. So what's up guys, magandang araw sa inyo. So dito ambush muna ko dito sa mababaw lang. So ito guys yung unang pag-drop natin ano. So nag-warm up dive muna tayo. So dito maraming bait fish at ang ganda ng activity ng mga bait fish dito. So medyo marami sila. Kaso nga lang guys, wala masyadong pelagic na naghahabol o kumakain sa kanila. Kaya dito may dumaan na mackerel pero hindi natin tinamaan guys. Unang pag-pull natin ng trigger. So medyo napababa yung tutok natin, so bawi tayo sa panibagong pagsisid. So ngayon guys, habagat season ngayon dito sa amin. So napakalakas din nung habagat. At sa ibang lugar malakas yung ulan. So kahit dito naman sa amin guys, inuulan pero panaka-naka lang na ulan. At salamat sa Diyos kahit paano hindi lumalabo yung dagat at nakakapagpamana din tayo sa mga lugar. Pero hindi tayo nakakalayo sa mga bahura guys. Kaya dito lang tayo sa mga malalapit. At dito sa pangalawang pagsisid natin, may nakita kong mga surgeon fish sa unahan. Doon sa may mga unahan guys, sa may batong nakabukod. Kaya inantay ko ito pero may kailapan. Hindi lumalapit. Tapos nung pagtingin natin sa gilid natin, may nakita kong isang good size na surgeon fish. Kaya eto na yung tinarget ko. At eto rin guys yung unang isda na nahuli natin sa araw na ito. Sa pag-dive natin ngayon so wala tayong pipiliin kung ano yung pwede nating tirahin na good size. Titirahin na natin guys kasi ang priority natin is makakuha tayo ng pang-ulam. Syempre ganun ngayong season na medyo talaga mahirap yung mga pelagic at hindi rin kami makapagtayo sa mga bahura dito sa amin. Kaya tsaga-tsaga muna tayo dito sa mga maliliit. Dahil dito rin guys sa mga gilid na bahura hindi pa rin naiiwasan na may mga illegal na gawain dito. Madalas i-compressor itong lugar na to. Kaya medyo konti na rin guys yung mga isda na pwede mong mahuli dito. Sana soon sa susunod na henerasyon, sa susunod na panahon maitigil na itong mga gawain para kahit papano manumbalik ang sigla ng bahura at mayroon pa tayong mahuling isda sa pagdating ng panahon.
At pagkatapos natin guys mailagay sa lalagayan yung isda, so dito nag-abante na tayo. At dito sa malalim na area, pagdating natin sa bottom, dito pala nanggagaling yung labo. Dala din ng medyo may kalakasan din kasi guys yung dagat, kaya dito nag-ambush muna tayo. Tapos nag-fish call tayo para kahit paano may lumapit na isda. At dito may natanaw na akong isda guys, rabbit fish. So dinoble shot ko ito guys, buti na lang natamaan. So eto guys yung ating pangalawa at pangatlong isda sa araw na ito, isang rabbit fish. So double shot yung pagkakatira natin dito. So sinwerte, kahit papano may pang ulam na, secure na yung pang sinigang natin dito. Double shot. Double shot guys, oh. At dito naman guys, no, so bumalik tayo dito sa mababaw na part dahil dun sa malalim, hindi na masyado makita yung bahura kasi sobrang labo na. At dito may nakita kong isang peacock grouper na tumitingin sa akin. Tapos ito, trinay nating tirahin. Tapos nung pag-pull natin ng trigger, iba yung tinamaan. Ang tinamaan yung dalagang bukid na maliit. So hindi natin sinasadya na tamaan yung isda na yon, pero sayang yung peacock grouper, hindi natin tinamaan, kaya sayang. So bawi tayo sa susunod na dive. Kagi ka. Hindi tinamaan yung peacock grouper, tinamaan. Gagi ka. Sorry Brad, hindi ko sinasadya na. At sa paglipat natin ng bahura at dito, so sa unang dive ko guys sa bahura na to ay may nakita kong isang mackerel, pero hindi ko tinira yung isda na to kasi medyo maliit pa. Tapos patuloy tayo sa pagpailalim. Tapos may naninag ako sa unahan na grupo ng isda at hindi ko masyado maaninag, no? Malabo kasi yung unahang bahagi ng bahura na to, kaya hindi ko maaninag kung anong klaseng isda yung nakikita ko sa unahan. Tapos dito nagset pa rin tayo ng ambush. Tapos nung paglingon ko sa harapan ko, grupo na pala ng bayang yung lumapit sa akin. Pero may kailapan ang bayang na to, kaya hindi man lang natin napana. Sayang. So, dapat sana hindi na tayo lumingon para straightforward makapagtira tayo, pero ganun talaga. So bawi tayo sa susunod na dive. Sayang, malaki sana yung mga bayang.
lang. Panguning ano? Tubleron may kaiba na pampano. Hayur ah. Kaya mga nagbalik ang hanip. Dito guys, so bago tayo bumalik sa bangka at dito nag-drop muna ko dito sa mababaw lang na area ng Bahura at may nakita ko ulit na isang surgeon fish na good size na at pwedeng pang ulam kaya dito. So inambush natin ito guys. Medyo may kailapan ang surgeon fish nito. Pumapasok-pasok pa sa butas pero syempre mababaw lang ang lugar na to kaya kaya nating mag-breath hold ng matagal. Tapos dito nung na-close natin guys yung gap at medyo curious na yung surgeon fish na ito, saka tayo nag-pull ng trigger. Eto na rin guys yung panghuling isda na nahuli natin sa pag-dive na to. So medyo mahina talaga yung mga pelagic kapag kagantong habagat at malakas rin talaga yung dagat guys, kaya tiyaga muna tayo dito sa mga maliliit na isda at ang importante meron tayong makuhang pang-ulam. Ikaw mo rin eh, dyan kaan? Galing mo? Ha? Apat na isda ang nahuli natin at hindi na rin masama kung ang hanap natin ay pangulam lang. Minsan talaga sa hindi natin maiwasan pabago-bago ang panahon at mahirap din makahuli ng malalaking isda. So kailangan din natin na minsan manghuli ng iba't ibang uri ng isda na hindi ganun kalakihan na sapat lang para mayuwi at may pagsasalo-saluhan sa ating tahanan. Siyempre palagi nating isipin na kung hindi man natin swerte ngayon o baka bukas o sa ibang bagay tayo swertein. Ang importante kung isa kang kagaya ko na buhay ang pamamana is maging safe tayo sa bawat oras at araw ng pag-dive natin mga idol. At hanggang dito na lang ang buong kaganapan sa episode nito at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, huwag po kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga videos nating i-upload. Salamat!